Magandang araw sa inyo mga kapugi. Nagtanim na pala kami ulit dito ng aking biyanan ng pepino rito sa taas ng bundok at nagluto na din ng adobong sitaw para sa aming pananghalian. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Nauna nang umakyat ang aking biyanan dito sa taas ng bundok, kaya naabutan ko siya dito nagbubungkal ng lupa. Nahuli na tayo dito dumating dahil nagkasikaso pa ko dito ng aming dadalhin dito sa kubo at kagad ko naman siya dito tinulungan para mabilis matapos itong kanya sinimulan. Bale maglalagay tayo dito ng 3-4-14 mga kapugi. Ito yung pambasal natin sa aming tatanim na pepino at hindi ganong kadamihan yung ating inilagay dito at medyo makulimlim na din itong kalangitan kaya hindi kami dito ganong nahirapan dahil sa hindi ganong mainit itong kapaligiran at mas okay magtanim ngayon dahil sa tuyo ang lupa dahil mabuwagag ito at madali lang bungkalin. At nung natapos na kami dito magbungkal ng lupa at maglagay ng abono ay nagpahinga lang kami dito ng saglit. Habang nagpapahinga ay tinitingnan namin dito yung mga tanim. Ito yung mga di pa nagbubunga ng mga pinya at nagkakalaman na rin ang kamote na tanim niya nakaraan kaso hindi pa ganong kalakihan mga kapugi. Di rin maiwasan na may peste sa pananim kaya naunahan na naman tayo ng ating alagang daga. Pero dito sa tanim naming pinya ay iba ang tumira. Ang suspitsya ng aking biyanan baka ito ay musang, medyo magkamukha din ito ng pusa pero mas malaki pa sa kanila o di kaya ay bugkon na kung tawagin namin dito sa Bicol. Kahawig naman ito ng daga pero mas doble ang laki kaysa sa kanila. Ito din ang namimerwisyo sa mga tanim ditong niyog kaya minsan ay konti na lang ang bunga na naanay sa bawat puno dahil yan sa kanila. Pero ang dumadali talaga dito sa tanim nila niyog ay ang hayop na dalawa ang paa at itim ang ulo. Dahil may mga sarili yan ng mga bitbit na mga kanggot. Sa bugkon ay binubutasan lang nila ang bunga pero sa kanila ay balat na lang ang matitira. Sa pagtatanim namin dito ng pepino, kada butas ay nilalagyan namin ng 4 na piraso para kung hindi man tumubo yung iba ay mayroon pa ring matitira. Noong nakabili na pala ako dito ng bagong kamera, yung luma ay binigay ko sa aking biyanan at tinalodan niya ito ng maraming kanta para meron siyang pinapakinggan habang nagtatrabaho siya. Siyempre yung mga gusto niyang kanta ang nailagay niya. Hindi na nga raw siya nabuboring habang nagtatrabaho dito dahil lagi niya nang pinapatugtog ang mga kantang kanyang paborito. Minsan nga ay dinadownloadan niya pa ito ng pelikula para kapag wala siyang ginagawa o nagpapahinga ay mayroon pa rin siyang libangan. At nung natapos na kami dito sa pagtanim namin ng pipino ay pumunta na kami kaagad sa kubo para magpahinga at pagdaan ko ay meron dito ang sirang lamisa. Inilagay ko muna ito dito sa puno ng niyog para hindi makasagabal sa aming dinadaanan. Kaya ang maganda dito ay gagawin ko na lang ito na panggatong. Kapag may panahon tayo ay gagawa tayo ng lamisa mga kapugi. At pagdating ko dito sa loob ng kubo ay inaalisan ko ng abo itong ating lutuan dahil magpapainit tayo dito ng tubig. Dahil kapag nagpapahinga itong aking biyanan ay nagtitimpla kagad ito ng kape. Maga pa lang at hindi pa sumisikat ang araw, nandito na yan sa bundok mga kapugi. At tinanong ko siya kanina kung nag-almusal na siya at ang sabi ay utaps lang na tinapay ang kanyang kinain na pinares niya sa kape kaya siguradong gutom na rin ito mga kapugi. Kaya pagkatapos ko dito magpakulo ng tubig ay magluluto na kagad ako ng aming pananghalian at tamang gatong lang tayo dito sa ating lutuan. Habang nagpapainit tayo dito ng tubig ay hinuhugasan ko dito yung aming mga baso na gagamitin namin sa pagtimpla ng kape. Tamang asikaso din ako dito sa lulutuin kong ulam kaso hindi pa kumukulo dito yung tubig at inilagay niya na kagad dito sa kanyang baso. Sabi ko hindi pa yan kumulo pa tapos sabi niya okay lang yan kasi hindi ko naman kagad yan mahihigop kapag sobrang napakainit yung tubig. Sa akin ay inantay ko talagang kumulo bago ko ibuo sa aking baso at tamang kwentuhan lang kami dito habang nag-aasikaso ng aming lulutuin at nagkape na rin ako dito ng kumulo na ang tubig. Tapos habang wala pa tayong naisasalang sa ating lutuan ay inilisan ko muna ito ng panggatong at tamang kapilan din tayo dito habang nagpuputol ng balatong. Pagkatapos ay hinugasan ko na kaagad ito at naghiwa na din ng mga ricado at ito lang din yung mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto. Habang nagsasalang ako dito ng kawali, nag-aalis naman ng damo ang aking biyanan doon sa may daanan. Pagkainit nitong mantika, naisalang ko na kaagad itong bawang. Tamang isa lang tayo dito ng mga ricado hanggang sa mag-golden brown ito. Pati na rin itong dala kong karning manok na ilang piraso. Simpleng ulam lang ang lulutuin natin dito mga kapugi. Mag-aadobo lang tayo dito ng sitaw na may halong karne ng manok. Nilagyan ko muna ito ng tubig para lumambot itong karne. Kailangan malambot ang pagkakaluto natin dito mga kapugi, lalo na yung gulay nating isasalang. Dahil itong aking biyanan ay hindi na ganong makanguya ng maayos kapag matigas yung kanyang mga kinakain dahil sa wala na itong ganong mga ngipin mga kapugi. At ang sabi niya pa dito sa akin, kahit wag mo na yan ganong palambutin, basta may sabaw lang na may halo ko sa kanin ay okay lang yan para sa akin. Pero pinalambot ko pa rin ito kahit paano mga kapugi. Kaya nung umupo na siya dito sa lamisa, kahit medyo matigas pa para sa kanya, ay sinabihan niya na akong tama na yan, kakain na tayo. At doon ko napagtanto na siguro ay gutom na ito. Kaya inalis ko na ito sa pagkakasalang para makakain na kaming dalawa. Dinamayan ko lang ito ng sabaw mga kapugi dahil para ito sa kanya.
Ganyan. Siyempre hindi namin yan mauubos mga kapugi. Kaya pag may sobra ay dadaling ko na lang yan pagbaba namin ng bundok. At pa-comment naman mga kapugi kung saang lugar nakaabot itong aking video. At kung nagustuhan nyo ito, please follow, like, and share naman itong aking page. So paano mga kapugi, kain po tayo. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.